What is up mga bro? This is Red Moto. And for today's video, meron tayong motor na i-review. The legendary On The Wave 100R. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the how. At ayan na nga mga bro, ang aming 16-year-old On The Wave 100R na kulay apple green. This one is a 2006 model, pero nabili siya ng aking airpods ng second hand noong 2007. So technically second owner na yung father ko, and 16 years na tong motor na to sa amin. So imagine sa loob ng 16 years, never siya nagkaroon ng major problem. Ganun katibay ang On The Wave, lalo na kung properly maintained. Kaya mga bro, simulan na natin. Kaya yung tsura yung kanyang ulo. And yung kanyang headlight and signal lights na syempre halogen bulb pa yan. Di pa yata uso LED nun. Yung kanyang side mirror naman is aftermarket na ang cute. Ang liit. Front tire niya ay V-rubber. May sukat na 70 by 80 by 17. Tapos sa likod naman ay IRC tires na galing sa Raider. Kung napanood nyo yung nakarang video natin, nabanggit ko doon na yun nga, yung front tire ni Red Kidlat ay nilipat dito sa On The Wave. At ito na siya. IRC tire na may sukat na 70 by 90 by 17. White mugs, nakalagay pa Wave, Rally, made in Thailand. Aichi alloy. Telescopic fork sa harap at double shock absorber naman sa likod. So bagong kabit to, no? Last year lang ata to. Kasi nagka-problema yung suspensions dito sa likod na itong Wave, kaya pinalitan na. At ang brand niya ay NTC. Ganda ng kulay, oh. Red-blue. Stock pipe pa rin yan, pinalitan lang yata yung elbow nito. At dito naman ng kanyang kickstarter. Sa foot peg ay mayroong rubber para iwas vibration. Tapos meron siyang step grill na kalakalawang na, wala ng kalumaan. At speaking of kalumaan, tignan niyo yung fairings niya. Medyo kupas na, medyo may mga part na faded na yung kulay. Lalo dito sa black, oh, namumuti na. Dala ng kalumaan. Pero basta malinis, goods na goods pa rin, di ba? Ang kanya namang upuan ay balot ng anti-pusa na net. Naalala ko ilang beses na natastas yung shorts ko dahil dito. At ito naman ang makikita sa kanyang panel. Meron tayong fuel gauge, light indicator, neutral indicator, speedometer, odometer na sira na. Alam ko hindi na accurate yan. Signal lights at logo ng Honda. Tapos nandito naman yung kanyang electric starter, busina, signal lights, at high beam, low beam. Itong sa throttle niya, alam ko kulay pula to, pero tignan nyo naman guys. Silver na halos, kulay pink. Siya nga pala, ang front brake niya ay disc brake, habang sa likod naman ay drum brake. So ayun yung pinagkaiba nila nung 100, no? Yung Wave 100. Kasi itong Wave 100R, disc brake na yung harap. Dito naman sa Wave 100, drum brake yan parehas, harap likod. At pagdating naman sa kanyang engine, meron siyang 100cc displacement, 2 valves, 4-stroke, air-cooled at single-cylinder engine. Tapos meron siyang 4-speed semi-automatic transmission. So mga bro, proceed tayo sa test drive. Mabilis ang test drive lang tayo kasi mukhang uulan na. Basta start na haba noon. On. Oh, sana mag-umulan guys. Na. So mga bro, test drive tayo ng On The Wave 100R. Ang lit nung side mirror natin, no? Strip ko kasi yung mas malaking side mirror, pero ang cute. Dito tayo, para medyo tahimik. Dito tayo guys. Nagba-basketball pa, oh. Yeah. So yun, testingin natin siya. It's been a while bago ko ulit nagamit to. Medyo matagal-tagal ko na rin hindi nakahawakan tong Wave ni Daddy. And kakamustahin natin ang performance na ngayon. Sira na pala yung ano niya, no? Speedometer, hindi na umagana. Sira ba? Ayo, sira nga. Una ko napansin mga bro, medyo matagtag na siya kahit konting lubak lang. Ramdam ko na yung vibration sa kamay ko. O baka nasanay lang ako dun sa plane ng front suspensions ni Red Kidlat. Kasi ang smooth nun mga bro. Hindi ko nararamdaman dun yung mga maliliit na lubak. Hanap tayo ng malubak na part, tapos testingin natin yung suspensions niya. Yeah. Saan ba pwede? Ayun, naririnig niyo yung vibrations sa may manibela.
Hindi masyadong malabok to, pero marami namang nanginginig-ginig dito, no? Dito guys, malubak. Masusubukan ng kanyang suspensions. Medyo matagtag siya. Di pala medyo matagtag pala talaga. Ano ba naman i-expect natin, no? Ilang taon na yung motor na to? Matanda na yung motor na to, pero okay pa rin, no? Goods na goods pa rin yung hatak na guys. Para sa isang 100cc na motor. Labas tayo. So kaway-kaway sa mga natuto mag-drive sa on the wave o kahit itong semi-automatic. Isa na ako ron. Ito talaga pinaka-solid na Praktisan. perfect na perfect yung mga semi-automatic na motor para sa mga beginners. Kasi safe siya kumpara sa mga automatic na pagka piniga mo, aandar agad. Ito meron siyang gearing, ay meron siyang cambio. Mag-shift ka pa rin ng gears pero walang clutch. Kaya mas madali kaysa sa manual. Testingin natin siya sa highway. Check ko muna yung cam natin guys kung recording pa. Okay pa. Dito tayo. Testingin natin yung ano niya guys. Traffic ah. Mabilis pa rin, no? Goods pa rin yung hatak na bro. Para sa isang 100cc na motor, malakas-lakas pa siya. Ayos na ayos pa rin siyang gamitin pang commute. Mapa city driving man o kahit sa probinsya. Well, solid talaga, no? Nangakot pa to ni daddy ng ano, ay pinangakot. Nangkakarga pa ng bigas. Pag bumibili ng bigas, traffic. Oh, tapos walang clutch. Basic na basic, di ba? Yung braking niya okay pa rin. Goods na goods din yung front brake niya. Well, naka-disc brake naman to, no? Sa harap. Drum brake sa likod. Tapos ang nipis tas ang gaan. Sobrang sarap isingit. Eh, so mga ganito guys, kasyang-kasya tayo, oh. Napakadali niyang i-maneuver. Kahit mabigat yung angkas mga bro, walang problema. Kasi ito yung pinang-grocery namin dati. Tapos ako yung angkas. Idagdag mo yung weight nung pinamili, tas yung weight ko, kaya-kaya. Nauwi na rin to ng AirPods ko sa San Ildefonso, Bulacan. Kaya subok na subok pa. Tapos ito rin yung gamit niya sa pang-araw-araw papasok. Kaya yung mga naka on the wave dyan guys, kumapaluma man o bago, ingatan nyo yan. Tipid sa maintenance, tipid sa gas, tapos sobrang tibay, di ba? Pero ang lalim ng ano niya, foot brake. Tapos may delay ng konti. Drum brake kasi yung likod natin, no? Kaya siguro ganun. Tapos luma na rin. Pero yung kapit ng front brake natin, solid. Balik na tayo. So yun na nga mga bro, nakauwi na tayo. And for my final verdict, grabe, sobrang impressive ng motor na to. So unang tingin, yes, nothing special. Para ka lang nagda-drive ng normal na motor pang service from point A to point B. Pero to think na 16 years old na siya, technically 17 kasi 2006 model siya. Grabe, sobrang tibay ng Honda Wave 100R. Tapos hanggang ngayon, ganun pa rin yung performance niya. Okay na okay pa rin. Madali i-maintain, matipid sa gas, madali hanapan ng pyesa. Talaga namang legendary, di ba? So mga bro, dito ko na lang din tatapusin tong video na to. Thank you all for watching. Huwag niyong kakalimutang i-hit ang like button at syempre mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Uli, this is Red Moto. Thanks for watching mga bro. Ride safe sa inyo lahat. God bless and bye-bye.